O ikaw ay isang katulad ng isang handang-handa at umiinom sa mga kamay? Mamili ka, kapatid. Mamili kayo, Christians. Because Galatians 6:9 says, we will reap what we sow. But we will only reap if we will not go weary. We will not reap, we will only reap if we do not go weary. Haanihin lamang po natin ang ating mga tinanim kung tayo po ay hindi susuko hanggang dulo. Let's live in the promises of God. Maging bidang Kristiyano. Kaya nating maging bida dahil ang tunay na bida dito, hindi tayo, kundi si Kristo. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ang kinin natin ang pagiging bidang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, kung mayroon pang takot dyan sa puso mo, gumawa ng mga bagay na ipinangako sa iyo ng Diyos. Ito yung pagkakataon to cast out all your worries. Cast out all your fears. Kung gusto mong maging bidang Kristyano, ito yung panahon. Your word is the life of the King. Tandaan nyo yun. Iligay niyo yun sa puso nyo. Na yung halaga ninyo ay yung buhay ng kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin wala kang halaga. Hindi mo pwedeng sabihin wala kang kwenta. Dahil bida ka. You're not able right now. You're not able. But God is able. Huwag mong tingnan yung sarili mo. Hindi ka magaling sa school. Wala kang talent. Hindi ka marunong magsalita. But right now, God is talking to you guys. Maging bida ka. Ang hirap ko nang tumingin sa mundo. Ang bida hindi Kristiyano. Ang bida sila. Eh dapat ikaw. Dapat ikaw yung magaling eh. Kasi ikaw yung tinubos ng Diyos. Pero bakit? Sige na. Sila na lang. Where do you represent Christ in your life? If you will not act now, Christians, if you will not act now, KKBs, kailan pa? Pagdating niya, huli na ang lahat. Kaya sa oras na ito, bago man itong kantang ito, I know, I believe, you know this, because God is able. And let's sing this song with our hearts. Make it as our prayer and make it as our declaration. Hallelujah, Jesus. Sa oras na ito, you pray. You ask for the guidance of the Lord. Hayaan mong tanggalin niya yung takot sa puso mo. Hayaan mong tanggalin ng Diyos yung takot dyan. Bakit ayaw mong ibigay ng Diyos yung takot? Bakit ayaw mong mag-life group, kapatid? Bakit ayaw mong mag-share?
Gusto kong maging leader. Lord, gusto kong makilala ka sa buhay ko. Right now, you pray for him. Lord, gusto kong maging kagawad ng bayan. Lord, gusto kong maging mayor. Walang imposible sa Diyos. Lord, gusto kong maging supervisor. Lord, gusto kong maging doktor. Gusto kong maging teacher. Gusto kong maging principal. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, pour your hearts to Jesus. He will hear you. He wants you to be bigger right now. Ano yung gusto mo? Sabihin mo sa Diyos. And let God take away your fear. Take away your doubt. Take away everything na humahadlang dyan. Oh, because God is able. Huwag mong pigilan, kapatid. Yung gagawin ng Diyos na kamangha-mangha sa buhay mo. Huwag mong pigilan dahil nahihiya ka. Dahil natatakot ka sa sasabihin ng iba. Huwag na huwag mong hayaang kulungin ka ng takot. Huwag mong hayaang matapunan yung pagmamahal mo sa Diyos. Huwag mong hayaang hindi ka maging bida. Huwag mong hayaan, kapatid, dahil this is the time. This is the time to show how great is our God. This is the time that you will tell the people, that you will tell how great is our God. This is the time. This is the time. Everybody say how great is our God. Sing it with your heart. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Come see how great is our God. Sing it one more, one last time. How great. Tell it to God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't see how great is our God. Oh, hallelujah. Sa oras na ito, we can feel the presence of the Lord. Sa oras na ito, ano man yung agam-agam mo, kapatid? Ano ba yung kinakatakutan mo? Ibigay mong lahat yan sa Diyos. At kung sa oras na ito, hindi mo pa kilala, hindi mo pa naisusuko yung buhay mo sa Diyos, this
sa oras na ito, hayaan mong tanggapin mo ang Diyos sa iyong buhay at hayaan mong sumunod ka sa maikling panalangin ito na pwedeng magbago ng buhay mo. Hallelujah. Father in heaven, sa oras na ito, nagpapasalamat ako. Hindi aksidente ang pagpunta ko rito. At sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa mga kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong mga dugo na nabuhos dun sa krus. At mula sa araw na ito, ikaw na po ang aking Diyos at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, magiging bida ako. Dahil ikaw ang bida ng buhay. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, hayaan yung manalangin ako para sa inyo. Lord, sa oras na ito, kilala mo yung mga tumanggap sa iyo. Kilala mo yung mga anak mong tumanggap sa iyo, Panginoon, at gustong maging bida. Gusto nilang ikaw ang maging bida ng buhay nila. Kaya sa oras na ito, Lord God, hayaan mong huwag na silang mawala sa iyong mga bisig. Hayaan mong huwag silang mawala sa iyong yakap. Huwag mong hayaang mawala sila at mapunta pa sila sa mundong ito, Lord. At sa mga anak mong nananatili dito, Lord, hayaan mo ging makita ang pagkabida mo sa kanilang buhay. Hayaan mo ging maging bida ka, O Lord, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. At tunay nga, Panginoon, mula sa araw na ito, they will see how great is our God. Oh, hallelujah, Jesus. Because Jesus is Lord over San Antonio. Jesus is Lord over Vacancy, San Antonio. We give you back all the praises, the glory, the adoration that belongs to Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Your Rina always said that. So, sige po, palapan po natin ang mga service. So, ngayon po ay mag-install po siya sa JL Botola. Siya po ay galing sa Candelaria. At the same time, for your information po, ang pamilya din po ng mga politiko. Ang kanya pong kapatid po ay barangay captain ng Barangay Amungan. At the same time, ang kanya pong parents ay 3-termer na pagiging isang konsinal. Nung tumakbo pong vice mayor, nilang po pinalad. Pero just God has a greater plan in our life. Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, a plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you hope in a better future. Kay Madam Ten, maraming salamat sapagkat kami po ay binisita po ninyo, bagamat kayo po'y malayo. Pakisabi po sa iyo po, katabibida ka na rin pala. Sana all. Pray lang po natin po 13 at ang kanya pong kabya po hindi na po bumalik po ng abroad sapagkat po'y sumakay po ng barko kanya po sir. Kasama niyo po yung dalawa po niyang anak na sa ating sa baba. Pwede ba kanyayahan natin lahat na tumayo po tayo just pag-pray lang po natin po si Madam Ten dahil hindi po di madali ang kanyang pong posisyon sa Bridge Song bilang group. Pwede ba natin iunan po ang ating pong kamay? Panginoon, maraming salamat sa araw po dito. Alam po
po namin na napaka-busy po niya, pero mas pinili niya na magkaroon po ng pagkakataon na maging kasangkapan to inspire the young, the youth in our generation. Salamat din po sa buhay ng bawat isa po nakinig. Dumalo, alam namin, ay napaka-busy ng iba, maraming assignment, maraming project, at marami pong gawain sa barangay. Pero mas pinili po nila. Salamat po sapagkat na-inspired kami lahat. Yung kanyang pong patutuo na siyang tumingo na sa aming puso. Hindi po sukatan kung ano po yung narating namin sa buhay nito. Ang sukatan po may Diyos na nakialam sa buhay po namin. That our story is God's story. Salamat po sa oras po nito. Patuloy pong ingatan ang kanyang pong buhay. Let the light of Christ be seen and heard. Lord, saan po siya pumunta, kaya mo po manilag maraming tao ang liwanag po ni Kristo. Pagpalain niyo po siya at ingatan lagi sa lahat ng sakuna. Paligiran siya po, Panginoon, ng iyo po mga kapangyarihan na huwag siya pong aksidente saan pa man. At ang panalangin po namin, and I cancel all the plans and works of the devil over her life in the mighty name of Jesus. All manners of sickness and disease, evil, Lord God, all road accident, I continually dismantle and bind them and rebuke them over her body in Jesus' mighty name. Even, Lord God, to her family, God, we release the blessing, Lord, the favor over her life, even, Lord God, to her family. Lord, patuloy pong maranasan niya ang kalapitan ng Diyos. And Lord God, we pray, continue, Lord God, to reveal yourself unto her more than ever before. And use him, Lord God, for your greater glory. At makita niya po yung kanyang pong sarili, namumuhay sa kalooban ng Diyos, ang nagbibigbig ng sulo ng tagumpay at sinasabi, ang Diyos ang aming tagumpay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, tayo lahat magsabi ng Amen. Maraming malamang po natin ang Diyos. At this very juncture, you may now take your seats. At this very juncture, we would like to call on our KKB Chairperson, Brother Jel Oberga, Young Adult Network Chairperson, Sister Ken Leslie Gagasa, and our church pastor, Pastor John Marie Logroño, to award the Certificate of Appreciation and Token. Let me read the citation. Kristyanong Kabataan para sa Bayan, Jesus is Lord Church, Certificate of Appreciation is presented to Ms. Christine R. Pacheco in acknowledgement of her invaluable and exemplary service rendered as a guest speaker during the KKBN 19th anniversary with the theme Agents of Christ Bound to Greater Heights, held on February 18, 2024 at Jesus is Lord Church, San Antonio. Signed, KKB Chairperson John Evan Dave A. Omerga, Young Chairperson Ken Leslie M. Gagasa, and our church pastor Reverend John Marie T. Logroño. Before we proceed, let us watch our KKB 19th anniversary teaser.
And at this juncture, may I call on all the KKB and young leaders to please come here in front and let us receive the prayer blessing of our guest speaker. Ito pala yung mga bida. Nasa akin pa kayo? Nasa sa inyo. Amen. Praise God. Sabi, masama daw yung naiinggit. Pero kay pastor ko rin narinig yung makalangit na inggit. Dami ng KBBC. Dami ng leaders. Sana sa susunod. Kami din, pastor. Amen. Sa oras na ito, hayaan yung ibang pray ko kayo. I was once a KKB. And I hold on to God's promise that I will do greater things. Ganun din yung pangako ng Diyos sa inyo. Hindi lang yun sa akin ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sige, lahat tayo KKBs, can you put your hands, lay your hands to those leaders? Hindi biro ang maging leader. Hindi biro maging bida. Pero okay yan. Dahil si Kristo ang kasama. Amen. Sige po. Hallelujah. Oh, Father God in heaven, we praise you and we glorify your name. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isang leader na ginagamit mo sa San Antonio. Salamat sa buhay ng bawat isang ginagawa mong bida at hindi mo hinahayaan yung takot ang mamuno sa kanila. At sa oras na ito, Lord, we pray for anointing. We pray, Lord God, to make them more courageous, make them brave, make them more influencer, a good influencer, oh Lord God. Make them diligent, Lord. Make them an agent of change. Hayaan mo, Panginoon, mag-umpisa sa kanila, Lord God, ang lahat ng iyong mga ipinangako. Hayaan mong sa kanila makita, Lord God, magningning ang lahat ng iyong pinangako sa iyong salita. At naway lahat ng nakakakita sa kanila ay tutularan sila, O Lord. Tutularan silang mag-lead. Tutularan sila, Panginoon, mag-stand up because Jesus is Lord over their lives. Kaya ngayon, Lord, we are claiming the victory. We are claiming the victory over the lives of these people. We are claiming the miracles that you are going to do with these people, O Lord God. We are claiming it, O Lord God, right now. Lord, we are claiming the greater heights. The greater heights that you will allow your children to experience. Truly, God, salamat sa kanilang mga buhay. Hayaan mo makamit nila yung matataas na pinapangarap nila, yung mataas na ginugusto nila, Panginoon, sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga ministry, O Lord God. Let your anointing flow over them, O Lord God, in the mighty name of Jesus. And let the Holy Spirit direct them in all their ways, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And today, Lord, hayaan mong umpisa sa araw na ito, isa silang
sila din ang magiging bida. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Leaders, will you please remain standing as we are moving to the prophetic gesture. Today marks the day that we, the Kristiyanong Kabataan para sa Bayan of San Antonio, metamorphosed. Throughout this era, we personally have undergone a transformative journey guided by our faith in Jesus Christ. We experience the ways and powers of our Lord. Now, we reached the final stage of metamorphosis. At this very moment, my dear fellow leaders, it is the moment to show the culmination of our efforts and spiritual growth. With our wings metaphorically spread, it is the moment of readiness to embrace new challenges and opportunities. Fueled by the strength from the Lord and guidance we have received from the Holy Spirit. May our new journey ahead be filled with greater purpose, greater passion, and greater service for our community. That they may see the living God in our lives. They may know Christ and have relationship in Him through us. Now, we are equipped, prepared, and ready to bound for greater heights. Makikita natin na may hawak na mga butterflies ang mga leaders natin. These butterflies symbolize us na ito na yung oras, ito na yung panahon para lumabas at ibuka ang ating mga pakpak at handa nang humakbang at sumulong. My fellow leaders, sabay-sabay nating sabihin at i-declare, I am an agent of Christ, bound to greater heights. And 1, 2, 3, go. I am an agent of Christ, bound to greater heights. You may now let your butterflies fly. Praise the Lord. Alright, before we tinatawagan po ulit natin ang mga leaders. Balik po tayo sa ating mga kinatatayuan kanina for picture taking. Tinatawagan po namin si Kuya Josh for the photo wall. Thank you so much. Pastor, sama po kayo. Tsaka po si Sister Tim. Dito po kayo sa gitna. Amen. Isa pa nga po nating palakpakan ang ating Panginoon sa nakitang bagay na gagawin niya sa KKP and San Antonio. Ngayon po, alam po natin, sabi po ni Sister Tin kanina, na para tayo ay maging tunay na agent, dapat alam natin ang ating mission. At ang mission ng KKP
na sa JLL Church Worldwide ay alam po ba natin? To inspire the youth to live for Christ and offer their prime years of their lives to God and country. So Diyos at bayan po ang ating pinaglilingkuran. Kaya tayo po ngayon sa ating anniversary ay very blessed na magkaroon ng mga panauhin mula sa Sangguniang Kabataan na galing sa iba't ibang barangay. Hindi nga po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, para po sa isang inspirational message, inaanyayaan ko po sa ating harapan ang SK Federation President ng San Antonio, si Miss Shelo Rain Albino. Po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, hi! Ayan, okay. Hindi pa naman kayo gutom, no? So, medyo kukunin ko lang yung konting oras ninyo. So, una sa lahat, magandang hapon po. At syempre, salamat po sa pag-imbita ninyo sa akin dito. At first time ko po makapunta sa ganitong ayan, very overwhelming. At napakasaya ko po at na-witness ko po yung mga ganitong pangyayari po, no? So, bago ko pa po makamit, syempre mapapakilala po ako. Ako po si Shelo Rain Pauline Albino, SK Federation President po ng San Antonio, Zambales, Sangguniang Kabataan. Chairperson din po ng Barangay Burgos. Syempre kasama ko rin po dito ang mga napaka-supportive na SK Chairpersons po ng iba-ibang barangay. Palakpakan naman po natin sila. Ayan. Alam niyo po, bago ko po nakamit itong pagiging SK Federation ko, napakarami ko pong struggles din na pinagdaanan. Alam po ng mga kasama ko yan dahil sila as well ay nakaranas din po ng mga problema. Bago po ang ma-share ko lang po sa inyo, bago po kami nag-election, napakarami na pong challenges, napakarami pong nangyayari. And sabi ko that time, kung talagang para sa akin, ibibigay sa akin. Kasi na-challenge po talaga yung faith ko. Sobrang gabi-gabi, umiiyak ako, iniisip ko kung kaya ko ba, ibibigay ba sa akin. So parang tinanong, na-test talaga ako. Parang sabi ko, kung para sa akin, para sa akin. And swerte naman nandito ako sa harapan ninyo, nakatayo bilang SK Federation ng San Antonio. At laking pasasalamat ko rin na hindi bumitaw at may mga naniwala sa akin. Kaya sabi ko nga nung nanalo ako, sabi ko, binigay talaga ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Diyos. At binigay niya kung nasaan man ako ngayon. Sabi niya, siya ang bida. Pinakita lang sa akin kung paano yung pagiging bida. So sa pagiging SK, ano nga ba yung mga habol namin? Kasi yung mostly iba yung tingin sa SK, maraming mga haka-haka, agam-agam, ganito ganyan. So pagiging SK, ano ba yung nagiging habol namin? Yung popularity ba? Cool ba? Siyempre hindi, di ba? Sahod? Siyempre hindi din. Kasi mostly madalas abonado pa. So, people pleaser ba kami? Medyo, pero in a good way naman. Kasi syempre, gusto namin na mapagbigyan lahat ng tao, hindi lang mga kabataan ang focus namin. Minsan, lahat, pati matanda, nanay, pati nanay na iba, lahat yan, nanay, tatay na namin, lolo't lola na namin. So in a good way, kasi gusto namin, lahat ng tao, na pagbibigyan namin, nalulungkot kami kapag may mga taong natatanggihan. You know, for me, it feels so good serving the people. You know, serving the youth, and syempre ang Diyos. Walang katumbas, hindi hadlang ang edad sa pagtulong at pagserbisyo. Wala sa edad ang pagiging matulungin. You know, you can never go wrong with kindness. Nagbabasa ako ng post sa Facebook page kahapon ng KKB. Binabasa ko yung post na agan-anos ka. Napakaganda. Bilang kabataang leader, hindi po madali. Lalo po ako, isa rin po akong mag-aaral. Yung trabaho, yung pagod, yung stress. Pero once na makita mong natutulungan mo sila, may nagagawa ka para sa kanila, sobrang worth it po lahat. Madalas dahil bata tayo, ang daming doubts, daming criticism sa atin na kesyo hindi natin kaya, hindi natin magagawa kasi nga bata pa lang tayo. Madami pa tayong dapat maranasan, which is true at some point. Oo, bata tayo, pero hindi tayo bata lang. Bata tayong bida. Minsan mas advanced pa tayo sa kanila.